Good morning, magandang araw sa inyo mga idol. George Quiano here, the car loan expert. O mga idol, nandito na naman tayo sa loob ng Ford Libis dealership na kung saan ay madalas po akong gumawa ng content, reviews para po sa mga bagong sasakyan at dito na rin po tayo nagre-release para sa ating mga kaibigan, mga kliyente at mga followers. Okay? Kaya kung kayo po ay nagbabalak na kumuha ng bagong Ford vehicles, ilapit nyo na kay The Car Loan Expert. At kung meron naman po kayong problema pagdating po sa inyong auto loan, gaya ng reject, denied, dahil kayo ay may problema as CMAP, hindi maganda ang presentation ng inyong application, kulang kayo sa documentation, problema as repossession ng inyong existing na sasakyan, ilapit nyo rin kay The Car Loan Expert dahil kayang-kaya ko po kayong tulungan, kayang-kaya po natin isolve ang inyong problema pagdating po sa mga auto loan issues na yan. Okay? So in today's video mga ka-idol, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka mainit na issues na napanood natin, nakita po natin sa Facebook. No? Ang issues tungkol dito sa Ford Territory. Alam niyo ba yung trauma na binibigay niyo sa akin, Ford? Magbabayad ako sa inyo 1.3 million for this territory. Isusoli ko na tong sasakyan nyo kung ayaw nyong i-replace. Isoli ko na tong sasakyan nyo. Dahil baka dito ba ako mamatay? Unang-una, sinuli ko yung sasakyan, binalik ko sa inyo dahil nag-i-engine failure yung sasakyan nyo. Nag-i-engine failure sa kalagitnaan ng takbo ko, nag-neutral, bigla-biglang humihinto. Binalik nyo sa akin, inayos nyo, may pinalitan kayong pyesa. Binalik nyo sa akin, yung gauge na naman ng oil, ng fuel niya, hindi gumagana. Namamatay ulit, binalik ko ulit sa inyo, binalik nyo ulit sa akin, binalik ko ulit sa inyo, tapos binalik nyo ulit sa akin, tapos tingnan yung sasakyan nyo nagre-reverse. Hindi siya pwedeng mag-reverse ng takbo habang nagdadrive ako dahil automatic yung sasakyan na to. Hindi siya pwedeng mag-reverse. Stress na ako sa inyo, Ford. Ako, in good faith ako na di ba dapat sinuli ko na yung sasakyan nyo, pero dahil gusto ko kayo bigyan ng second chance, kinuha ko ulit, binayaran ko ulit hanggang gumabot tayo ngayon. Tapos ngayon may insurance ako kiniklaim sa inyo. Gano'n ba katagal, Ford? Alam nyo mga ka-idol, isa po ako sa mga pioneering na naglabas po ng unit na ito. I truly attest na maganda po talaga ang quality ng unit na ito. Maganda ang riding comfort, maganda ang amenities, features, malakas ang power, at ang presyo naman ay sabihin na nating affordable na rin para sa kanyang specs. Okay? But, yun nga, ang problema is may isang vlogger na nagsabi na may issues nga daw yung kanyang nabiling Ford. Di daw siya sinuportahan ng dealership kung saan siya bumili ng Ford. At ang sabi niya, may problema ang kanyang unit. Baka naman may problema din ang inyong unit. So yan ang pag-uusapan natin mga ka-idol. Ito naman ay self-assessment ko, no, dahil nagkaroon din po ako ng issues gaya ng issues niya. Pero ngayon, nasolusyonan na idol. Okay? At itatanong din natin sa ating mga kapwa salesperson kung meron na ba silang na-encounter tungkol dun sa kanyang issues, no? At magtatanong na rin tayo sa service kung ano ang masasabi nila. At pinakahuli, ano ang masasabi ko tungkol sa issue ng Ford Territory na yan. Okay? Tara, magtanong-tanong tayo dito sa mga kaibigan nating ahente. Okay? Para medyo... Brother, shout out sa kaibigan ko, Sir Patrick Emson Paginto. Ayan, welcome po kayo sa Ford. Ayan.
Brother, meron lang akong itatanong sa iyo. Ito medyo ambush question lang to. Tungkol doon sa nangyari doon sa doon sa issues doon na kumakalat sa social media nang nangyari doon sa Ford territory. I know napanood mo yung mga video yun at I think vlogger din yun Marami nagkwento tungkol doon yung nag-debunk noon. So ikaw idol, since na salesperson ka dito, I know na marami ka na experiences diyan or na diyan. Ano ba masasabi mo doon sa sinabi ng vlogger na yun? Na parang sa kanya tumitirik yung sasakyan tapos may problema yung unit. Tapos service din problema. Ano ba masasabi mo? Ito personal assessment lang. Actually, Sige. sa ngayon, wala pa talaga ako masasabi kasi yung further investigation pa yung unit niya So, mas maganda will wait for yung pinaka-final announcements ni Palanga tinulungan naman siya ng Ford. In fact, kausap ko yung one of the third technical service engineers last week and under observation naman yung unit niya. So, mas maganda let's hear it out from Palanga din kung ano talaga yung magiging kasi it's hard to conclude right now marami kasing pwede kang i-speculate di ba? Pero mas maganda you hear it from the person na tinulungan ni Ford ngayon sa sa vehicle niya. So ibig sabihin, inassess kagad ni Ford yung kanyang problema issues niya which nirelease yata ito sa Ford Commonwealth. Yes. Oo. And ikaw ba nagkaroon ka ng personal issues mo sa mga previous mong clients tungkol dun sa Ford territory na yan? Actually, to share with you, I've been with Ford for 7 years, going 8 years na. And from the first gen until the second gen, mga nabenta kong units, wala naman naging problem. So basically, it's really an isolated case, I would say, yung kay Palanga. So dun sa mga nabentahan ko naman, wala naman nagreklamo, bumalik. So, yun ang masasabi ko, it's an isolated case. Oo. Ako din may nangyari na rin sa akin ganun yung I remember siguro nakita mo na rin nag-release na ako ng ganun dito And then itong suki ko, sabi niya tumirik nga daw yung kanyang Ford territory. And then according to findings dito mismo sa pinaka nearest Ford sa area nila, BGC and they found out na kailangan lang i-replace yung fuel pump. Which in order naman ng parts kagad ni Ford, siguro it takes around 2 weeks lang na replace na. Okay na ngayon. Wala nang problema. I don't know kay Palanga kung ganun din maybe hopefully kung ganun nga lang rin kayang-kayang solusyonan po ng Ford yan idol. And you need not to worry kasi you're covered naman by warranty. Yes. Ako din idol, actually matagal na ako empleyado sa Ford and so far totoo yung sinasabi nga ni Sir Sir Emson na yun, it's an isolated case, So ngayon, at least narinig ninyo coming from the sales agent, coming from me din naman, 'di ba? Ngayon, magtatanong naman tayo sa service kung ano masasabi nila doon, 'di ba? Guys, kung bibili kayo ng Ford vehicles ito pinakamalapit dito, sentrong-sentro Ford Libis. Puntahan po ng mga celebrity to. Okay guys, punta naman tayo doon sa sa service naman, Tignan natin kung totoo ba talaga ang problema ng Ford territory na yan. Pero sa akin, it's a minor issues lang naman idol. Kayang solusyonan yan. So mag-check tayo dito sa ating mga kaibigan dito kung sino yung mga available sa ating service. Okay? As you can see, di naman masyadong busy dito sa service. Ayan. Ito guys, itong interview ko medyo hindi masyadong walang alam dito yung mga taga-service. Brother. Hi bro. Good afternoon. Yes, sir. Narinig mo na ba yung issues tungkol kay Palanga dun sa Ford territory? Yung sa Ford Commonwealth. Ford Commonwealth. Oo. Actually, ako nag-comment na ako ng konti, but yun nga sa according to the sales agent, friend ko rin ako, it's an isolated case. Ikaw, as a service brother, anong masasabi mo doon sa nangyari kay Palanga na tumitirik daw yung kanyang Ford territory?
Tapos umaatras pa nga daw. Ito guys, itong vlog na to guys, this is hindi to scripted Talagang dito yan mismo sa service. Tinatanong lang talaga natin kung ano yung masasabi nila. Ikaw guys, bro, anong masasabi mo ron? Actually, hindi ko kasi talaga hindi ko na-view mismo yung ano niya, pinaka-upload niya na video. At wala rin ako idea kung ano yung nangyari dun sa sakyan. Pero siguro kung halimbawang merong namang na-encounter na ganung yung client, pwede naman siya pumunta dun sa mga service dealership para ipa-check yung unit. Kung anong problema, kasi hindi ko rin alam kung ano yung pinalitan doon sa unang concern niya. So which is the Ford Commonwealth yun, di ba? Commonwealth, kasi hindi natin siya ka-group, wala rin ako idea. Actually hindi, kasi may dimag sa social media, kaya siguro naririnig-rinig ko lang. Pero yung naman, ang sabi naman nung huling post, tingin ko naman mukhang nagkaayos naman sila ng ng dealer. Ng dealership. Kasi parang nakita ko dun sa post niya na nagpapasalamat na siya kasi parang binalik niya yung unit for re-inspection ulit or re-checking. So after nun, wala na akong update kung ano na yung susunod na So, sa tingin mo bro, kasi nangyari to sa kliyente ko before, tumirik yun sa kanya, it's because of yung issue tungkol dun sa fuel pump. Tapos pinalitan lang nila, siguro within 2 weeks lang na-replace na okay na siya ngayon. Sa tingin mo ganun din kaya yon? Siguro possible. May baka same issue dun sa kakilala mo na nangyari. Kasi nabanggit din kasi doon parang yung mga nag-comment na pinitan nga daw ng fuel pump, which is may mga nagkaroon naman tayo ng issue ganun sa mga unang nilabas na Ford Territory Next Gen. Pero isolated lang yun. Pero si Ford Philippines naman, since na-trim din na sa kanila yung ganung problem, automatic nagpadala sila ng stock agad sa mga dealership. So ibig sabihin, kapag may nag-complain na ganung customer, pinapabalik na lang kagad para may fix kagad yung concern. Ayun guys, totoo yung sinasabi ng ating service na very talaga hands-on si Ford pagdating po sa ganyan. And share ko lang rin sa inyo na meron akong issues before sa Ford EcoSport, and itong kliyente ko is nakilala ko as one of my siguro datihan na talagang customer na ang problema is transmission, pero wala na talagang problema transmission. Ang problema is binebenta ko na yung sasakyan niya. And according to him, may nabasa siyang email coming from Ford Philippines na whether you like it or not, kasama sa VIN number na kailangan palitan ng kanyang transmission. And sabi niya, ayaw niya sanang ipa-appointment dahil wala naman daw issue yung kanyang transmission. But para lang magkaroon ng peace of mind at maibenta namin ng sasakyan na wala kaming problema, pinapalitan pa rin namin ng kanyang transmission. So, ganon ka hands-on ang Ford. Okay? So, ayan guys, at least coming from our sales team, service, nasolusyonan na natin yung problema tungkol doon sa kumakalat na issues na yan kay Palangga. Okay? So, guys, wag po kayong mawalan ng pag-asa o wag po kayong mawalan ng trust sa mismong Ford dahil kami pong mga taga Ford ay hands-on pagdating po sa mga service na yan. Okay? So, thanks for watching The Car Loan Expert. Bumili na kayo dito ha. Huwag kayo magtatampo sa Ford Territory na yan. Bumili kayo niyan. Okay? Thanks for watching The Car Loan Expert.